5 years later. Good morning, Ma'am Anya. The guard greeted me. Good morning, Kuya. Balik na bati ko at ngumiti. Kasunod noon ay dumireksyon ako papasok ng building. Anya, you have a lunch meeting later together with Mr. Silas and together with his business friends. Bungad na sabi sa akin ng sekretary kong si Chana. Isa siya sa mga kaklase ko dati at saktong kailangan niya ng trabaho. Kaya siya na kinuha ko ring sekretarya. Can you cancel it? I want to have lunch with my mother instead, I asked her. No, you can't. You will sign the contract later. Kailangan mong pumunta bago pa man mag-ibang desisyon ni Mr. Silas. Maraming nakaabang na kontrata, tandaan mo. Seryosong sagot sa akin ni Chana. Huminga ako ng malalim. Iginala ko ang tingin ko sa loob ng opisina ko. Nakamit ko na ang pangarap ko. Naging matagumpay na ako. Sinimulan kong itayo ang negosyo habang nag-aaral ako. Second year college ako nang itayo ko ang negosyo ko ng mag-isa. Malaki na ang ipon ko noon, kaya nagdesisyon na akong magnegosyo. Pinagsabay ko ang pag-aaral at dahil doon, nandito na ako. Isa na sa matagumpay na businesswoman sa bansa. Kakauwi ko lang galing Amerika. I wanted to have quality time with my mom, but turns out I still have things to do here. I am busy building my business and studying. Now that I already have what I've dreamed, I want to celebrate it with my mom. Siguro ay sa susunod na araw na lang. Marami pa namang ibang araw. Tatapusin ko na lang ang mga kailangan kong gawin ngayon at pagkatapos noon ay magpapahinga na ako. Anya, tawag sa akin ni Chana. I will go, I said after that Chana left the room. Kinuha ko ang telepono ko. I dialed Kilo's number. Alam kong may kalokohan na naman itong si Kilo. Kahit naman hindi ako pumunta sa lunch meeting naman, mamaya ay sa akin niya pa rin ibibigay ang kontrata. Hi Anya, Kilo said. Ano naman ba tong plano mo? Tanong ko. Ang alam ko kasi ay tapos na ang usapan namin. Magiging business partner ko siya kapalit ng impormasyon na nalalaman niya kay Harvey. You said what you want to say, Harvey. So, this is it. You'll see him, tugon niya sa sagot ko. I gasped quickly. Ngayon agad? Now? Sabi ko habang hindi pa rin ako makapaniwala. Yes. You know me, Anya. Tumutupad ako sa usapan. Pagmamalaki niya pa sa sarili niya. Nabigla ako. Hindi ko inaasahan na ngayon agad. Ang akala ko ay hihintayin muna ni Kilo ang tamang tiyempo. To be honest, I didn't expect it. Good job, Kilo, Silas. Itinago ko ang kaba ko sa pamamagitan ng biro. Narinig ko naman agad ang tawa ni Kilo. It's my pleasure to work with one of the biggest personalities in the world of business. Thank you for accepting my offer, sabi niya. I'll text you the details later, he added. Ibinaba ko ang tawag at napahawak sa dibdib ko. My heart pounded. I will see Harvey again after 5 years. Iniisip ko kung ano ba ang magiging reaksyon ni Harvey. Magagalit ba siya? Sigurado akong magagalit siya. Paano ko siya haharapin kung alam kong magagalit siya? You left and after 5 years, you will come back? How stupid is that, Anya? Sigaw ko. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong makita si Harvey pero natatakot ako dahil baka galit siya sa akin. Ang kapal ng mukha ko kung magpapakita ako pagkatapos ko siyang pagtaguan at iwanan. Should I really go and see him? Kinakalma ko ang sarili ko at nag-isip. It's my chance now. Why would I blow it? Naghintay ako ng ilang taon para lang sa araw na ito. Nag-aral ako ng mabuti at naghirap para lang may mukha akong maiharap kay Harvey. Para masabi ko sa sarili ko na may magandang naidulot ang pag-alis ko ng bansa. Ang pag-iwan ko kay Harvey.
Pumunta ka sa Briar Restaurant mamaya. Basa ko sa text ni Kayla sa akin. Huminga ka ng malalim. Tama. Kailangan kong pumunta. I should see Harvey. Hindi ko malalaman kung magagalit ba sa akin si Harvey o kung hindi naman ako pupunta. Kailangang makita at makausap ko siya para maipaliwanag ko sa kanya ang sarili ko. Kung magalit man siya, ay tatanggapin ko iyon. I will see him so that I know the answer to my question. What's the matter? I heard you're screaming. Is there a problem? Bungad na tanong ni Tanya pagpasok niya sa opisina ko. I really can't take it by myself. Gusto kong malaman ang opinyon ng iba para kung sakali ay hahanda ko na ang sarili ko. Can I have your opinion about something? Tanong ko sa sekretarya ko. Sure, maikling sagot niya. Kung may kasintahan ka at iniwan ka niya sa loob ng 5 taon, anong magiging reaksyon mo kapag bumalik siya? I mean, will you be mad or happy? Tanong ko sa kanya. I need to ready myself. Alam kong may posibilidad na galit sa akin si Harvey, pero umaasa pa rin ako na magiging masaya siya sa pagbabalik ko. Speaking from experience, Tanya asked with an annoying smile on her face. Paano mo nalaman? Takang tanong nito. Halata naman. Natatawang sagot niya. But in my opinion, of course, I will be hurt. Isipin mo na lang iniwan ako tapos babalik siya na parang walang nangyari. But at the same time, I want to know the reason why he left. Maybe it's something important or something confidential. Pero kahit naman umalis o kahit ilang taon pa ako bago bumalik, kung mahal ko ang magiging masaya ako. Lahat ng galit at hinanakit ko ay nawala rin dahil nangingibabaw pa rin ang pag-ibig ko para sa taong iyon. Mahabang sagot ni Tanya. Tama siya. Natural lang na magalit ang isang tao.